Anong meron dito mga kapatid? Kasi si Sir Bosita, alam nyo naman, napakagaling ho nito pagkadating sa mga riders, pag inaapi yung mga riders, nasasamantala yung mga riders, nandito po lagi si Bosita. Pero ngayon, anong nangyari dito? Bakit may mga ganito? Ang balitang inyong maririnig, mapapanood ay galing po sa ating Showbiz Fanatics. Makikinood tayo, makikichismis kung anong merong balita sila. Ito ang title, matapos sabihing mas corrupt si PRRD kaysa kay PBBM. Talaga ba? Bosita, binoykot ng DDS. Riders nilaglag si Bosita. Nangyari. Naihipan ba si Sir Bosita o ano nangyari dito? Bakit? Ewan ko ba? Ito, question mark lang, ano? Question mark. So, ibig sabihin, hindi totoo. Natapalan ba? O sadyang kampi na siya dun sa kabila? Dapat dun tayo lagi sa totoo. Hindi yung kung saan-saan ka lang, ano? Tara, panoorin nga natin to ng sabay-sabay. Anong meron sa balitang ito? Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Okay, i-play na po natin. Matalino man ang matching, ngunit kapag sa kasinungalingan, sila'y tiyak na mabubuking. Matapos panindigan at sabihin ng harap-harapan ni Colonel Bosita na mas kurap raw ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, maraming DDS, binasag ang katahimikan at binoykot si Congressman Bosita. Teka. Kung totoo man ang sinasabi dito sa balitang to, nakakahiya. Nahihiya ako para kay Bosita. Kasi nga, idol ko to sa mga riders, pinagtatanggol nito eh. Tapos ngayon, mag-iiba yung ihip ng hangin. Kung totoo itong balitang ito. Pero kung hindi totoo, ay wag naman pong ganyan. Kasi idol ko to eh. Diba? Tuloy tayo. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging comparison na ginawa ng One Rider Party List representative na si Colonel Bosita kung saan sinabing mas talamak raw ang korupsyon sa pamahalaan ni former President Rodrigo Duterte kaysa sa pamamahala ng ngayong Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Alam nyo bang marami nang nagsasabi ng ganitong salita o no? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong administrasyon. Negative. Bukod sa pinagtawanan, halos hindi paniwalaan ng maraming die-hard Duterte supporter ang mga sinabi ni Colonel Bosita. Kung totoong sinabi niya to, kasinungalingan para sa aking sariling pananaw. Davao City pa lang ang ganda-ganda at magpasa ngayon hindi nawawala sa top ang Davao City. Di ba? Tapos sasabihin mo corrupt. Who you? Ewan ko ba? Masasayang tuloy lahat ng mga nagawa mong mga magagandang bagay nung sinasaway mo yung mga nagche-checkpoint para ipagtanggol yung mga riders natin. Huwag niyo pong sayangin yung magandang pangalan ng mga nagawa ninyo. Sa akin lang kung totoo, ano? Kasi buhay mo yan, sarili mo yan eh. Kumbaga, ikaw ang gagawa kung magiging mabuti o masama yung magiging tingin sa'yo ng tao. Tignan natin mga kapatid Kung saan ayon sa kanya, mas marami raw ang pagnanakaw sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte kaysa sa panahon ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, pinoykot siya ng maraming DDS online at sinabi pang hindi na raw nila iboboto ang minsan ng hinangaan nilang kongresista sa Kongreso. Ayun nga, kasi hinangaan din talaga to. Anong meron? Bakit nagkaganyan siya? Batay sa kanilang statement. Naku Bosita, markado ka na ng mga DDS. Napakarami pa namang DDS sa Visayas at Mindanao at may ilan pa sa Luzon. Naku! I vote you before Sir Bosita. Sa totoo lang idol kita, but now I watch this. O kita mo, marami ring nag-idol sa kanya. Ito'y question mark at hindi natin pinatotohanan. Yung mga ganitong klase kasing pagbabago na hindi normal, para ho sa akin mukhang binayaran o tinapalan. Sarili ko lang hong pananaw ito. Malamang, lagi ho tayo nakakakita ng ganito eh. Yung tipong dati,
okay naman siya. Pero magugulat na lang tayo, biglang babanatan ng DDS or babanatan po ang Duterte. No, anong meron? Bakit? Paano mo nasabing corrupt? Nakikita nga naming mga taga Visayas tsaka Mindanao na ang ganda-ganda ng Davao City, trust rating. Pagbaba po ng ating Pangulo pagkatapos ng termino niya, ang taas po ng ratings. Saan kayo kumuha ng basihan na ang Duterte mas corrupt? Bakit? Nakita nyo na ba yung mga ginawa po ni PBBM ngayon? Wala pang 2028, bagsak na yung trust ratings niya. Hindi ho ito pag-atake, Sir Bosita, ginagalang po namin kayo. Base lang ho sa aking opinion, pag may mga ganito po kasing pagbabago, ang tunog po kasi ng mga kababayan natin, baka nabayaran ka. Sarili ko lang hong pananaw ito, hindi po ito totoo. Baka lang kasi may ganong mga pangyayari. Sayang sir, oh. Dito pa lang, ang dami ng mga nagsasabi, oh, idol kanila. Very disappointing po ako, sir, sa inyo. Very sad. Wow, iba talaga ang pera maglaro. Magbago talaga ang ihip ng hangin. Diba? Baka nga pera, diba? Sabi rin nila, oh. Vote for you, Busita, and especially for One Rider Party List. Isa rin pala tong hindi mapagkakatiwalaan. Kurado na yan kahit sa senador. Biglang liko si Angkol. Panalo na, natalo pa. Angkol, matatandang nag-ugat ang lahat ng demoni galit at pag-aklas ng maraming die-hard Duterte supporters sa pagsuporta sa kandidatura ng One Rider Party List representative at now senatorial candidate na si Colonel Busita. Kaya hindi pa rin mawala sa isip ko ang salitang ito, no? Sa ibang aspeto may mga taong matatalino talaga. Pero sa pagtingin ng mga hindi korap at korap, napakamangmang ninyo kapag hindi nyo gusto ang Duterte. Yun lang ho ang masasabi ko. Mangmang ka sa bagay na to, pero sa iba matalino ka siguro, no? Pero totoo naman hindi mo nakikita ang mga magagandang nagagawa ng Duterte, kaya nagsasalita ka ng para sa'yo lamang. Opinion nyo yan, di okay lang din. Para sa akin, sa sarili kong opinion, kapag ka may galit ka sa Duterte, kapag ka ikaw ayaw mo sa Duterte, hindi mo nakikita yung mga ginagawa niyang pagbabago para sa Pilipinas. Nung pandemic, hindi tayo napabayaan. Sinusupil niya yung mga tiwali, yung mga durugista, yung mga adik-adik, yung mga nagbebenta ng illegal powder. Ayaw nyo ba nun? Kung ayaw nyo, tapos sinasabihan yung korap, Duterte, korap, saksi akong buhay, napakaganda ng Davao City, mamen. Hanggang ngayon, hindi sila nawawala sa top. Bakit? Bakit kaya hindi sila nawawala sa top? Korap ba ang Duterte? Kaya sa ganitong aspeto lang, ilabas mo na yung pagiging matalino yung mga tao. Mangmang kayo kapag hindi nyo gusto ang Duterte. Sa sarili kong pananaw yan. Kasi hindi nyo nakikita ang mga bagay na nagagawa ng mga Duterte. Nakatuon lang kasi kayo sa mga bias media. Manonood kayo sa mga bias media, lalasunin ang isipan ninyo. O sinong apektado? Kayo. Diba? Masakit man isipin, mga kapatid, kapag halimbawang nanalo yung mga taga-kabila, mapabayaan itong Pilipinas. Hindi nyo kasi wala sa inyo kasi mga mayayaman na kayo. Wala na, hindi nyo na mararamdaman kahit magtaas yung SSS, contribution o mga etc. Magsitaas yung mga bilihin. Hindi nyo na mararamdaman kasi mga mayayaman kayo. Yun lamang po ang sa akin Ito sa mga may ayaw sa Duterte, parang maiintindihan kita kung ayaw mo sa Duterte. Baka may time na nadama yung anak mo, nadama yung kapamilya mo, napatumba yung anak mo, mga etc. Ganyan. Okay lang yun sa akin, talagang maiintindihan mo. Pero kung ikaw, ayaw mo ng pagbabago sa Pilipinas, trust ratings 80% nung bumaba po si ating Duterte. Ibig sabihin, mga mamamayan, majority ng mga mamamayang Pilipino nagsasabi gusto ang Duterte. Diba? Mapasok po tayo dito kay Sir Bosita. Anong sinasabi niyong korap? Ipapaliwanag ko lang kung totoo ang mga balitang ito, yun po ang aking opinion. Pero pag hindi totoo, idol pa rin kita. Bosita, kasi bakit?
Kasi ito, pagka may nache-checkpoint at naaapi po yung nache-checkpoint, karamihan nga puro ano lang eh. Puro mga riders lang eh. Ba't yung mga four wheels, yung mga kotse, ayaw nilang hulihin. O bihira hulihin, puro na lang po riders. Kaya nabibilib ako rito eh. Kaya ngayon, laking gulat ko, bakit ganun? Nye! Sabihan mo, corrupt, mas corrupt. Mas corrupt? Tama ba ang word na ginamit niya? Kung totoo, mas corrupt. Sundan na lang natin yung sinabi niya. Ibig sabihin, corrupt din si PBBM? Question mark. Kasi sabi niya, mas corrupt eh. No? O sige, sundan na lang natin yung sinasabi niyang mas corrupt si PRRD. Sundan na lang muna natin yun. Ibig mo bang sabihin, corrupt din si PBBM? Kasi gumamit ka ng word na mas corrupt. Tama ho ba? O, titingnan ho natin yan ha. Pero kung hindi totoo itong balitang ito, kalimutan nyo lahat ng sinabi ko. No, idol ko kasi to eh. Hindi lang ako parang emosyonal na nagsasalita ako ngayon na idol ko to. Pero bakit nagkakaganon siya? Bakit Duterte ayaw niya? Parang kalokohan eh. Hula ako dati gusto niya siguro si Duterte. Yun lang po ang akin ha. Pero ngayon parang ano to? Ayaw mo na sa Duterte? Kalokohan. Tingnan mo nga sa mga city kasama, di ba? Davao City, paulit-ulit na nga lang ako. Kapag sarado ang inyong isipan o kaya ikaw ay nabayaran, dalawa yon, sarado isipan mo, mangmang ka o kaya nabayaran ka, sasabihin mo ayaw mo ang Duterte. Yun lamang po, sarili kong opinion yun. Ano? Tuloy tayo. Nang itanggi o pasinungalingan nito na hindi raw niya sinabi na mas kurap ang nooy pamahalaan ni President Rodrigo Duterte. Oh? Bali wala pala lahat ng sinabi ko eh. Idol ko yan eh. Idol ko yan. Sana lang hindi niya totoong sinabi yan. Kasi kung hindi niya talaga sinabi yan, wala rin yung mga sinabi ko. Hindi rin totoo lahat yan. Kumpara sa pamumuno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ngunit nang maglabas ng resibo ang maraming GDS online, dito na nakalaboso ang representative ng One Rider Party List. Dahil dito, kumalat din sa social media ang naging revelasyon ng General Secretary from the Riders of Mindanao and Mindanao Motorcycle Riders Alliance at ang affiliate ng the Philippine Advocates for Road Safety na si Teresa Patinte, kung saan isiniwalat ng buong tapang at katotohanan ang controversial issue na kinasasangkutan hindi lamang ni Colonel Busita kundi ng kapwa One Rider Party List representative at miyembro ng Young Guns, ang kontrobersyal na mambabatas na si Congressman Roger Gutierrez, ang isa sa mga tila bumabatikos kay Vice President Sara Duterte na ngayon inaakusahan ng maraming miyembro ng One Rider Party List na ginagamit lamang raw ang kanilang samahan para makapwesto sa pamahalaan. Narito't panoorin. Wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas corrupt ang Duterte administration. Wala naman pala sinasabi eh. Di wala rin yung sinasabi ko. Sige nga, tignan natin. Para sa Marcos administration. Hindi ka pwedeng mag-akusa na hindi mo kayang panindigan. Kasi wala naman akong naging position noong Duterte administration na para sabihin ko na may problema o sabihin natin mas corrupt. By the way, in fairness, wala naman palang sinabi. Tignan natin. dito sa administration itong latest hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Ngayon, yung budget ng facilities ng buildings, construction, na-utilize na properly. Unlike before. Ano yun? Di parang sinasabi niya na rin yung dating administrasyon corrupt. Tingnan nga natin mga kapatid. In a good way niya lang sinabi, parang safety, di ba? Tingnan nga. Wala kaming pinag-usapan na sinasabi. Wala kami sa noong Dati corrupt talaga. Dito sa administration itong latest hindi na kasing corrupt dati noon. Hindi na kasing corrupt dati noon. Ano yon? In a good way niya lang sinabi? For safety, hindi niya sinabing DDS ang hindi niya sinabing mas corrupt ang Duterte. Kumbaga hindi lang yun ang term na ginamit niya, ginamitan niya lang ng ibang term. Tingnan nga natin. Dati corrupt talaga. Ngayon, yung budget ng facilities ng buildings,
construction, na-utilize na properly. Unlike before. OMG! What the heck? AI lang ba to? Tuloy-tuloy po tayo Hello mga po sa kapatid. inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kasamahan ko sa Riders of Mindanao. Magandang araw, magandang tanghali, hapon o gabi. Ako naguguluhan na, baka AI lang yan. Idol pa rin kita, Sir Bosita. Gusto ko pa rin marinig ang iba mo pang mga sinasabi. Baka naman kasi na-misinterpret lang ng mga na-misunderstand. Misunderstanding o na-misunderstand lang ng mga iyong viewers o lalo na ako, no? Baka na-misunderstand lang nila na yung sinasabi mo hindi mo naman talaga ina-address sa mga maka-Duterte. Tignan ho natin mga kaibigan, i-play ho natin Kung tuloy-tuloy. ano namang oras na napanood niyo tong video na to. This is your General Secretary po pala from the Riders of Mindanao as well as Mindanao Motorcycle Riders Alliance and also affiliated with Philippine Advocates for Road Safety. So buong Pilipinas po ito. Paunang paalala lang po pala and disclaimer na lang din. Nobody asked me to do this video. Nobody from my friends or from my leaders, from my advisors, sa mga elders po namin. Sorry po if I immediately posted this video. This is just my personal sentiment. And I am not doing this na this is just my personal sentiment lang din talaga. And as a leader, as a general secretary for the entire Riders of Mindanao, gusto ko pong sabihin at gusto ko pong klaruhin, marami po akong gustong itanong at marami po talaga akong gustong maintindihan. Kasi nga alam naman natin lahat na marami na sobrang nangyayari sa bansang to na hindi natin maintindihan kung sino pa ba ang dapat paniwalaan, sino pa ba ang dapat na pagkakatiwalaan, at saka nalalapit na rin yung eleksyon kaya nagdo-double time na rin yung mga politiko. 'Di ba? Aminin natin lahat, ganun naman talaga yung kalakaran. Even from my family, even from my roots, ganun po yung nangyayari noon pa man. But I am not here to tell the story about myself. I am here to tell a story about what happened. Kasi in behalf of the leaders, kasama na po ako doon. Ginamit rin po ako. At naiinis po ako ngayon sa mga natatanggap ko at mga nalalaman ko. Ayoko na sana itong gawin kasi unang-una, yung apolitical ka tapos non-partisan, wala kang pakialam sa mga mangyayari, pero yung madadawit ka, mismong ikaw madadawit ka sa issue na hindi mo man lang ginawa, hindi mo alam na mangyayari pala to, hindi mo in-expect, yung parang expect the unexpected nga talaga sa mga pangyayaring ganito. Yung wala kang pakialam kung ano yung issue ng mga nasa politiko ngayon pero hindi na pwedeng hindi makialam eh. Kasi lahat tayo dito sa buong Pilipinas apektado na tayo. So this video is actually this goes straight for you One Rider Party List, lahat kayo at sa RSAP, and to you also Honorable Congressman Colonel or Retired Colonel Bonifacio Busita. And sa mga kasamahan nyo din po ng mga Mindanao RSAP coordinators nyo. Again, I am not doing this video. Walang ibang nagsabi sa akin ito kundi personal sentiments ko po ito. Kasi ayaw na ayaw ko po yung ginagamit yung mga riders eh. Ayaw na ayaw po naming lahat, sino ba naman ang gustong gamitin para sa pansariling interest nyo sa mga ginagawa nyo. Sumasakit ulo ko sa mga ginagawa nyo. Di lang naman siguro ako, marami tayo. Halos lahat ng mga Pinoy na nasa Pilipinas ngayon. Kaka 2025 lang eh. So actually, may mahabang video may mahabang conversation kasi dito sa namin, sa GC nung December 31st. Teka lang, tingnan ko muna. So yeah, greetings po kasi yun dun sa loob ng GC dito sa Mindanao. Yung mga overall leaders, kasama na rin yung mga RSAP coordinators, yung mga leaders namin from different clubs and different regions, yung mga regional coordinators namin. So, syempre, we are sending greetings, we are sending wishes, well wishes sa bawat isa. And then, there comes this biglang may sumingit na chat. Ayokong mag-name drop kasi ayokong may madamay or ayokong, alam niyo na. So, I'll try my best na sabihin tong mga informasyon na to na wala akong masasabing mga pangalan. Pero yung question ko talaga is para sa inyo. Congressman Rog Gutierrez, Congressman Colonel Busita, at sa inyo, lahat kayo sa One Rider Party List at RSAP. So ayun, uumpisan ko and I'll try my best na
iiksian ko yung kwento pero parang medyo mahaba-haba. So pagpasensyahan niyo po ako. Nung New Year's Eve, may isang message na sumingit dito. Hindi kasi siya buo, hindi siya wala siyang specific na anong klaseng request ba to? Kasi ang pagkakasabi niya lang, alam mo kung sino ka. Ayoko talagang i-name drop kasi isa tayo sa mga leader eh. Na ayokong may mabash, ayokong may madawit na name, ayokong may madrag na pangalan dito. So, eto na nga nangyari na. So medyo parang nakikita niyo yung aura ko na medyo inis ako ngayon, pero mamaya sasabihin ko kung bakit ganito yung approach ko sa message na to or sa video na to. So ang pagkakasabi sa chat is Bisaya, tatagalugin ko. Request si Colonel Busita inig abot niya sa Davao. So ang sabi dito, nag-request to si Colonel Busita pagdating niya dito sa Davao. So since the message is not complete, so tinry kong i-confirm. Hindi ko sa GC sinabi, hindi ko sa GC chinat, hindi ko rin sa GC inas. I personally messaged this person para maliwanagan ako kung anong request ba ang sinasabi niya about kay Colonel Busita. So we exchange message, maayos naman yung pag-uusap namin, nagpakilala ako, and sinabi niya kung sino yung kung ano yung klaseng request na yun. So doon sa conversation namin, doon ko na confirm na kamag-anak niya, staff ng One Rider Party List. And I know, staff daw, hindi ko alam kasi hindi niya sinagot yung tanong ko eh. Kasi kinonfirm ko if this person is staff ng One Rider or ng RSAP or kaninong staff ba to. Kasi they are confirming that last December 28, tumawag daw itong hindi ko alam kung si Colonel Busita mismo yung tumawag sa kanya, sa'yo, yung kachat ko. Kung si Colonel Busita ba tumawag sa'yo or yung staff ba na kamag-anak mo. Na December 28, tinawagan ka na gusto daw pumunta dito ni Colonel Busita requesting for convoy. So hindi pa dito nag-start yung parang nagko-confirm pa kasi muna ako eh kasi ayokong parang mainis, ayokong parang mag-isip ng kung ano-ano kasi it's been 3 years na kinimkim ko to and it's been a long time na gusto kong sabihin to sa lahat sa inyo nang malaman niyo ang katotohanan. So ayan, sa GC, doon sa loob ng GC, pagkatapos namin mag-usap nung person na to, na contact ng ni Colonel Busita, nagtanong na yung mga BODs, yung mga board of directors namin, yung mga leaders namin doon sa loob. So they're asking regarding unsa na support, anong support yun? And then some of the leaders are now starting to ask. So, sumagot naman. Kinonfirm dito. Convoy daw, ingon iya ha. Inig abot Davao. So, hindi siya masyadong maayos na pagkakashot. So, in my understanding, Colonel Busita is requesting for a convoy. So, after we had a conversation with this guy, isa sa mga tao ni Colonel Busita na, syempre, mga tao nyo sa opisina nyo, tao nyo sa team nyo, tao nyo sa grupo nyo. Chinat ko. Hindi ako nireplyan. Bakit nga ba hindi ka nagre-reply? Bakit nga ba hindi ko alam, busy kasi, okay. So, it's New Year kasi. So, ayokong basagin yung panahon. Ayokong basagin yung panahon na, nagse-celebrate kayo. But, at least man lang na nag-iwan ako ng message. It's okay if you don't want to reply on that day kasi nga holiday. And then, baka busy kayo, marami kayong ginagawa. Pareho naman tayo, marami tayong ginagawa. Lagi naman kayong maraming ginagawa kaya hindi nyo na kami nare-replyan eh. Hindi nyo na kami dito nare-replyan sa mga tanong namin sa inyo. So, ayun na nga. Since hindi nyo ako nireplyan or hindi ako nireplyan nung tauhan nyo sa RSAP at saka hindi ko alam kung ano na yung status nyo with your One Rider Party List. Ito yung gusto kong klaruhin eh. One Rider Party List, ano ba talaga yung plano nyo sa amin? Kasi, unang-una sa lahat, hindi naman kami lumapit sa inyo. Kayo ang lumapit sa amin. Pumunta si Colonel Busita dito noong February 2022. Kasagsagan yon ng ginagawa naming charity for Typhoon Odette sa Agusan del Sur sa Sibagat. So, noong mga panahon na yon, napaka-busy namin lahat. And then, timing na nagpalabas kayo ng statement na mag-iikot-ikot kayo dito sa buong Pilipinas at saka nasama yung Mindanao. And then, ayun, sobrang saya naming lahat. Kasi of course, si Colonel Busita na nakilala namin na yung slogan nyo na pag tama, kampi-kampi tayo. Sorry for my expression. Kasi parang naiinis ako kapag naririnig ko yung mga ganyang salita na hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano mga tumatakbo sa isip nyo. So lumapit kayo dito sa amin sa Mindanao, nanghingi kayo ng support. And yes, aaminin namin, kasalanan namin, hindi kami nag-research na maayos kung sino ba naman yung mga taong nasa background ng One Rider Party List na yan.